Well, nagagalak ako na for all intents and purposes, inauthenticate, pinatunayan ni Amy Marcos yung pulveronic video na isinisisi nila sa akin at kay Maharlika. No? Kaya nga ako dinidikdik ng gobyernong ito dahil pinagbibintangan na ako daw ang nagkalat ng pulveronic video. No? Pero ngayon malinaw na kung sino man ang nagkalat nun, talagang authentic pala talaga yon dahil sariling kapatid ay sinasabing siya ay bangag. Pero pangalawa, sana mas maaga na siya nagsalita. Kasi kung mas maaga siya nagsalita, hindi na siguro napapakidnap si Tatay Digong papunta dito sa Dahig. No? At alam mo, sa totoo lang, inaasahan namin si Senator Amy dati-rati para magsalita. Ilang araw matapos magbitiw bilang DepEd Secretary itong si VP Sara. No? Pero hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit naantala. Pero yun nga, meanwhile, napakidnap pa si Tatay Digong. Tingin ko kung mas maagang nalaman natin ang tunay na estado ng pag-iisip ng ating Pangulo, hindi na nangyari pagkikidnap kay Tatay Digong. Okay, timing at saka yung sana, sabi nyo nga, sana mas maaga nagsalita. As early as kailan? Sabi nyo, dapat maaga, as early as dapat ba noong tatakbo pa lang silang dalawa? Because we know na ikaw, ang sinuporta mo talaga noon ay si VP Sara, na sana siya na yung tumakbo, hindi ba nung eleksyon bilang presidente. Pero nagkaroon ng partnership at nag-slide down to VP. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niya. No? Pero, nung I give her the benefit of the doubt, ang sabi naman niya, sabi raw ng kapatid niya, siya hindi tumigil na. No? Pero nung nalaman niya na talagang kumpirmadong bangag pa rin ang kanyang kapatid, dapat nagsalita na siya ng mas maaga pa. Nang sa ganon, marami na sana mga bagay-bagay na naiwasan, gaya nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong.